episode nito, samahan niyo ako na baybayin ang East-West Road, isa sa may natatanging kalsada na may scenic view na matatagpuan sa Maragondon at Magallanes sa probinsya ng Cavite. Good morning mga kabito. Welcome sa part 2 ng ating adventure to Ternate to Maragondon Loop. Welcome sa part 2. Shoutout nga pala sa mga Bicolano. Nandito ang inyong kababayan, biyahe ni Bito, factory workers na ipagsapalaran sa Cavite para magtrabaho bilang factory workers at hilig maging, alam nyo na yon. Hilig ibahagi sa inyo, mag video mga adventure ng isang factory workers na nagtatrabaho sa EPSA. Kaya big shoutout sa mga nagtatrabaho sa EPSA. Shout out kasi actually guys, kasi kahapon holiday, pinasukan namin pumasok kami ng trabaho kahit holiday kasi as employee, kasi minimum wage earner lang tayo. Kailangan talaga pumasok kahit special holiday, kasi pag di ka pumasok, nako, gutom, walang pera. First day of the month of November. Kaya samahan nyo ako, biyahe tayo. Kasi once in a blue moon lang to dumating ang pagkakataon na to na makapag-rest tayo. Kasi busy tayo sa trabaho Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon na to sa mga factory workers na motorista din, na ito din ang hilig. Alam niyo ba guys na share ko lang na idol ko talaga si Tatay D. Kasi alam niyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Tabi muna tayo. Alam nyo kung bakit guys? Kung bakit siya ang the best para sa akin? Duterte. Disclaimer lang guys, hindi ako DDS Talagang tagahanga lang ako ni Tatay D. Kasi stop muna natin ng makina. Try natin ipaliwanag sa inyo ng maayos. Simula nung panahon ni Pinoy, uso yung kontraktualismo. Pero nung umupo si Duterte, ito yung nagawa niya sa mga empleyado talaga. Yung tanggalin niya yung kontraktualismo. Syempre may mga requirements din para ma-regular ka sa isang trabaho. Kailangan perfect attendance, hindi ka pala absent, masipag sa trabaho. Pero nung dumating talaga si Tatay D, kasi usos talaga sa amin yung usos sa amin yung kontraktualismo sa EPSA dati. Halos marami pa kami sa mga regular employee. Kasi agency kami, agency na walang back pay, walang separation pay. Pero nung simula nung umupo si Tatay D, talagang nagbago lahat. Kasi 2016 nagsimula na yung pag-irregular sa mga empleyado. At ako
nag-benefits ako doon kasi nung sinabi niyang ipagbawal ang kontraktualismo, yun, ano talaga, kumilos talaga yung DOLE, yung sekretary ng DOLE, para isaayos yung kontraktualismo sa ating bansa. Kaya sabi ko talaga na pag may isang salita talagang isang leader, diba, presidente, talagang matutupad talaga yan. Talagang pag sinabi niya ni Tatay D, naku, gagawin niya talaga. Wala akong pakialam sa mga namatay na yan. Sa mga drug addict. Kaya bilang empleyado, ang pinaka the best na nagawa ni Tatay D sa atin ay yung pagbawal ang kontraktualismo. Kaya as of now, thankful ako kasi na-regular ako sa aking factory, sa aking pinagtatrabahuan, at ngayon ay ongoing 9 years na akong regular sa trabaho. Na-regular ako noong 2017. Kaya nasabi ko na the best si Duterte. Ngayon, kaya sa mga makakapanood ng video na to, as factory workers, totoo ba? Na-experience nyo ba na si Tatay D talaga ang the best? Na naging leader ng bansa. As you can see guys, dito na ako sa Look Road, dito sa Nasugbo. Bale, tatagusin ko lang tong yung kalsada na to para makapunta na tayo sa tahimik din na lugar kung saan mas mataas. Wala nga lang dagat doon kasi puno ang makikita natin doon. Kasi sa panahon ngayon puro na lang ano ngayon, grabe, puro corruption ngayon. Nagtaas ang mga tax, SS. Kung dati 800 lang yung kaltas, ngayon 1,800, 1,900, 2,000, 2,100. Ganun ang kaltasan ng SS ngayon Disclaimer lang guys inaano ko lang to. Nasabi ko lang ang mga na-experience ko bilang factory workers na nagbabayad tayo ng buwis manggagawa tayo tayo ang pinakapagod kaysa sino mang politiko. Dapat tayong serbisyon nila, hindi tayo dapat bumoses tayo magsalita tayo sa nararamdaman natin mga manggagawa ang ganda ng view. Grabe, taas ng bundok kabila, kaliwa, kanan, ganda guys ito yung masasabi kong pinaka the best na rides ko. Kasi mabalik tayo sa topic natin. Kasi as factory workers, kung di ako na regular, walang PCX, walang anong luho. Kasi ano naman talaga yung as manggagawa talaga kailangan natin magsipag kahit nga may pasok kahapon, pumasok tayo. Kasi pag walang pasok, walang kita. Ang pinaka-nakadismaya lang talaga ngayon guys, November 1 special non-working holiday nga. Ang ibig sabihin nun sa aming manggagawa, walang bayad. Kung dati sa mga nakaraan ang daming holiday kaya special, ito regular holiday na nga, special pa. Kaya ibig sabihin wala kaming kita ngayon, walang bayad. Ewan ko ba ngayon, parang pabor yung administrasyon yun sa mga negosyante hindi sa manggagawa nakakadismaya talaga ngayon, mga panahon ngayon. Tagal ng 2028. Woo! Ganda kaya dyan.
private yata yan, tataas ng mga bundok. At yun na lang ulit guys, malayo-layo pa tayo sa Buhay Forest. Update na lang mamaya. Update guys, as of time check 8:29, dito na tayo sa Lock Road. Galing tayo ng Kaibyang Tunnel. Bale, mapakatahimik dito guys, oh. Papaligiran ng mga bundok, tatayugan po, berdeng berde yung kamundukan dito. Bale, first time ko lang dito guys. Kaya gumamit ako ng ano, ginamit ko si paring Google. Sana wag tayo wala nito, kasi di ko alam tong Buhay Forest kung nasaan to eh. First time ko lang mapupuntahan to mga kabito. Mga update sa kalsada dito, may mga lubak. Ang kalsada dito hindi naka-espalto, paligiran ng ano, palayan, mundo. Kasi guys, malapit din to sa akin buhay, kasi ito din yung kinagistan ko eh. Ito yung pagsasaka, kasi sa Bicol na eh, bata pa lang ako, talagang nagtatim na ako ng palay, tanim, ani. Maghapong nakabilad sa arawan, na-experience ko yun guys. Ayan, napadpad ako dito sa Cavite para may pagsapalaran. Pero sabi ko talaga, pag once na bigyan ako ng pagkakataon, mas gusto ko talaga umuwi ng ano, Bicol. Doon talaga mamuhay, kasi yun na yung nakagisnan mo eh, yun na yung buhay mo eh, simpleng buhay lang. Shout out sa mga magsasaka natin. Ramdam ko kayo, kasi pinagdaanan ko yan. Naging buhay ko yan. Daming baka oh. New Zealand pa yan. Switzerland. Bale, didiretsoy lang daw natin to. Pagkasapit ng 1.8 kilometers, kakanan daw tayo. Ay hindi, kaliwa, sorry. Grabe oh, sa unahan, bundok literal. Sarap mag nature ride. Yun, lumihan oh. Sarap sana maglumi. Ayan na guys, di ko alam kung saan na to. Saan ba to? East West Road. Nagawa yung kalsada dito mga kabito. Ganda ng view, sarap magmotor. Pulang-pula yung lupa dito. First time ko lang mga kabito nakadaan dito. Kasi nung hindi pa ako nagbablog, tamad ako gumaala eh. Kasi talaga ito talaga gusto ko mabidyohan yung mga pinupuntahan ko. Oh. Pataas yung kalsada. Wait lang. Sarap magpalipad dito no.
What's up mga kabito? Wow. Road close. Nakakadaan yung motor. Ang pula ng ano dito. Kalsada. Lupa. Ongoing construction dito mga kabito. Dapat ganyan, may napupuntahan yung mga tax natin. At least hindi ghost, no? Kasi ngayon guys, araw ng mga ghost ngayon eh. Grabe yung panahon nyo, no? Parang ulanin tayo. Hindi ko alam kung saan na ito papunta mga kabito. Ang sabi sa mapa, nasa East-West Road pa tayo. 16 minutes ba? 16 minutes para makapunta tayo ng Buhay Forest. Ang Buhay Forest parang part na ng ano yan eh, part na ng Magallanes. Oh, tingnan nyo yung view. Oh. Pababa yung kalsada dito mga kabito. Saan na kaya yung Buhay Forest na yun? Probinsya pa dito. Talagang sagana pa yung kalikasan. Yun, putik yung dadaanan natin sa unahan. Construction ulit. Op, dahan-dahan tayo mga kabito. Yan. Quality ba yan mga kuya? Baka substandard yan ha. Grabe yung lupa dito, pulang-pula po. Parang mga mahinang klase yung kalsada talaga dito. Talagang bibigay agad eh, kasi yung lupa parang malambot oh. Mga nakakasulubong tayo mga motorista, shout out sa inyo mga kuya, mga ka-riders. Parang galing na sila ng Buhay Forest eh. Ang kalsada na pala to, ayon sa Google ay ano, East-West Road. Ayan. Grabe ang pula ng paligid sa kalsada oh. Anli pulang lupa.